to love me and only me above everyone else. Nga kinahanglan nga diin siya higugmaon di ay nga siya lang labaw sa tanan. But when we do love God, Nga di kita nagahigugma sa Dios. when we are consumed with the glory of Jesus Nga diin Christ, kita anaa ang himaya ng Ginoong Hesus. our love for others will grow. Nga diin ang atong gugma sa atong sa uban mga uswat. See, if you put your wife above Jesus, So, kung imong ibutang ang imong asawa labaw pa kang Ginoong Hesus, if you put your children above God, ang imong anak imong tagag dili labaw pa din sa Dios, if you put your job or your career above God, kung imong ang imong trabaho o imong ginahimo imong ibutang labaw pa din sa Dios, then you've already failed. din mapakyas gid ka. Jesus said, I did not come to bring peace, but a sword of Sa division. Ginoong Hesus minsan wala ko miyanghi nagdalag kalinaw kung dili espada. And he said a mother would be divided from her daughter. Nga diin imong tanawon nga ang inahan o diin anak sa nabahin. A son would be divided from his father. So ang kaning anak nga lalaki sibling na diin mabahin ngadto siya nga And a amahan. man's enemies will be those of his own house. So yun siya nga ang iyahang dako nga kaaway nara siyang kaugalingong panimalay. These are not my words. So dili niya ako nga pulo. This is the living word of God. Kini siya mao ang buhi nga pulong sa Dios. This is the same Jesus who said, when you go to a city and they reject you, shake the dust off of your Og sa feet. mao gihapon nga pulong nga mingon siya kung moadto kamo sa lungsod unya magasanya og di sila mo dawat kaninyo isa itaktak ang inyong Because sa ang abot sa I inyo. can't stop living for God. So kay dili kita maka padayon diha sa pagkinabuhi. Even if all forsake me, I must cling to Jesus Christ. Nga diin bisan pa ang tanan mo talikod kanato kinahanglan kita mo pabilin kay Ginoong Hesus. Now, don't get it wrong. So ayaw niya ni sabta sa nga dili maayo. God's will is not to divide your family. Nga diin ang kabubuton sa Dios dili na aron nga mabahin imong That is panimalay. Satan's attack. Kung dili kana siya trabaho sa But if kaaway. it's a choice between Jesus and anything else, Jesus alone is Nga your kinahanglan mo decision. pili kita nga dinha nga si Ginoong Hesus may ato nga pilion. Jesus said, if you do not take up your cross and follow me, you cannot be my disciple. Og si Ginoong Hesus moingon kung di nimo pas-anon ang imong cross og mosunod ka na kung dili ka mahimo ang akong The tinun-an. cross is a place of execution. Nga diin ang cross mao ang dapit nga diin anaa iyang siya nagabuhat. That means your desires no longer matter. Nga diin ang nagpasabot nga ang imuha nga pangandoy o tinguha You are to live for the will of God. na kinahanglan nga magkinabuhi ta diha sa kabubuton sa Dios. Amen. Galatians 6:14. Galatia Kapitulo 6 verse 14. God forbid that I should boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world has been crucified to me, and I to the world. Praise God. Amen. Verse 14. Apan pahalayo kanako ang pagpasigabo gawas sa krus sa atong Ginoong Hesukristo nga pinaagi niini bahin sa kalibutan ako kalansang na sa krus o bahin kanako ang kalibutan gikalansang na sa krus. Paul, who was formerly a murderer, So si Pablo siya usa ka mamamatay. but at this tao. time, he is a holy apostle of God. Apan niining panahon na siya balaan nga din ang apostolis sa He Dios. is a man that any one of us would aspire to be like. Nga din siya ang tao nga din wala gisama kaniya. That we could walk like Paul did. Nga din nagalakaw sama kang Pablo. But Paul said, I only glory in the cross. Si Pablo nagaingon nga din ang akong gihimaya
iya gyud nga gipasikarbo ang sa cross. This is the beauty of the cross. So mao kini ang kanindot katawag diya sa cross. When you fall, you still glory in the cross. Nga diin sa dihang mahulog ka, kung mahulog ta, so kinahanglan nga diin mo himaya ta diha sa cross. Because it's at that cross that you are forgiven. Kay diha sa cross nakasinati ka nga kita nga himong pinasay. It's at that cross that your life is changed. Nga diha pinagi sa cross nga diin dunay kabahin nga atong kinabuhi na usab. But even when the years go by, just like Paul, and you are victorious, you're still only glorying in the cross. Nga diin bisan pa ang mga katuigan nga diin labay nga diin kita magpabilin nga diin maghimaya diha sa cross. It was the wicked heart of man that took the death of God's only Son to redeem us. Diin diha sa dautan nga kasing-kasing diha sa mga katawhan nga nagapalansang diha sa iyang bugtong anak aron kita natong mahimong tinubos. And this is why Paul said, I am what I am by the grace of God. Si Pablo ningon ako tungod sa grasya sa Dios. He never became prideful. Nga diin siya wala siya mahimong magpapasugat. The closer he got to God, the more he was broken by the goodness of God. Nga diin sa diha nga diin siya nagapaduol pag-ayo sa Dios. Nga diin siya misamot, nga diin siya nahimong masinugtan And he sa said, Dios. all I see is that cross. So ingon siya nga ang tanan nga iha nga gitanaw mao ang cross. Amen. So let's turn to Matthew chapter 26. I want to go through the torture of the cross. So ato nga tan-awon dinha sa Mateo kapitulo 26. The Bible says in the Old Testament that Jesus was marred worse than any man. So diha sa kining kasulatan sa daang tugol ingon nga si Ginoong Hesus nga diin siya gi lutos o diin gisakit. He was the only man who was ever born just so that he could die. Nga diin siya ang usa ka tawo nga diin siya na tawo nga diin siya dili nagyud makasinatid kamatay. And he was the only man who ever died just so he could be Nga resurrected. diin siya ang usa ka tawo nga diin siya namatay apan siya nabanhaw. God told Peter, what I have cleansed, don't call common. So niingon siya nga to kang Pedro nga diin di ka magpahindot kanako. So siya nga sa may labot niya nako. We should never let the cross become common. Amen. Matthew chapter 26, and go to verse 62. There's a lot in this chapter, so we can't go through all of it. But jump all the way down to verse 62. So by this time, Jesus has been arrested, and he's now facing the Sanhedrin. So yani nga bahina si Ginoong Hesus gidakop og siya nagaatubang dito sa labang hukman. And the word said that many false witnesses rose up against him. So daghan kayo nga diin mga dili may mga saksi nga nagabato kanila. So verse 62, and the high priest arose and said to him, do you answer nothing? What is it these men testify to you against you? But Jesus kept silent, and the high priest answered and said to him, I put you under oath by the living God. Tell us if you are the Christ, the Son of God. Jesus said to him, it is as you said. Nevertheless, I say to you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven. Verses 62 through 64. Kung mitindog ang labang saserdote ug ningon kaniya, wala kabay ikatubag unsa ba kining pamatuod niining mga tawhana batok kanimo. 63. Apan si Jesus nagpakahilom lamang og ang labang saserdote ningon kaniya, nagasugo ako kanimo sa pagtug-an kanamo ubos sa panumpa tungod sa buhing Dios.
kung ikaw mauba ang Kristo, ang anak sa Dios. 64, kaniya si Jesus mitubag nga nagingon, sumala sa gingon mo, mao ako. Apan sultihan ko kamo nga makita raw niya ninyo ang anak sa tao nga magalingkod sa tuo sa gahom ug magaanhi nga sinapwang sa mga panganod sa langit. Now remember, by this time, Jesus had been betrayed by the apostle Judas. So hinumdumi niining panahon na nga si Ginoong Hesus nakasinatig pagbundi diha sa usa sa mga tinun-an nga si Judas. He had sweat great drops of blood in the Garden of Gethsemane. So dito sa tanaman sa Gethsemane nga diin siya gipaningot uban sa dugo. And he had said, Father, if it's possible, let this cup pass from So me. lingon siya ngadto sa amahan kung mahimo isaylo kining kopa. Remember, this is God in the flesh. So hinumdumi nga diin siya Dios nga siya ana sa uno. And yet he was just as much human as me and you. Nga diin siya sama kanako ug kanimo nga tawo. And this man is about to bear the sin of the world. Ug kini mao nga tawo nga diin iyang gipas-an ang kasalanan sa tibuok kalibutan. And the high priest of Jerusalem O ang kining labang saserdote sa Jerusalem, speaks to the great high priest, Jesus Christ. na din siya nagasulti mahitungod sa labang pari na si Ginoong Hesus. And he says, tell us, are you the Son of God? So nagingon siya nga, sultihi kami nga ikaw ba gyud ang anak sa Dios. Jesus said, it is as you said. So si Ginoong Hesus ningon, o gipangulong mo. But I want you to notice this, because the Word of God says that for the joy that was before him, he endured the cross. So ingon siya nga, ang kalipay nga din anaa diha kaniya nga din diha sa pagduol sa cross. And I want you to see that Jesus is looking ahead into the future. Now watch this. So nagingon siya nga si Ginoong Hesus nagatan-aw siya ngadto sa unahan. He said, yes, I'm the Son of God. So nitubag siya og ningon nga, oh, ako ang anak sa Dios. He knew the moment he said that, that was his death sentence. So hibalo siya nga diin sa dihang musulti sa niini kamatayon gyud diyang padulngan. Because they said, you being a man, make yourself God. So ningon sila nga diin, oh, ikaw nga tao, imuhang nga gihimo nga diin nagpaka-Dios ka. I guess they forgot in the Old Testament where it said that a son would be born and he would be called the mighty God. Nga diin, nakalimutan ko nga diin dinha sa dang tugod ningon nga og ang mahimugso mo sa kabata nga diin sa tawgon nga diin anak sa Dios. And Jesus looks ahead and he says, nevertheless, I say to you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven. Ningon siya kaniya si Jesus mitubag nga nagingon sumala sa gingon mo, mao ako. Apan sultihan ko kamo nga makita raw niya ninyo ang anak sa tao nga magalingkod sa tuo sa gahom ug magaanhi nga sinapwang sa mga panganod sa langit. Jesus was looking ahead to the glory of what would come after the cross. So si Ginoong Hesus nagatan-aw ngadto sa umalabot mahitungod sa himaya. Remember when he rose from the dead, he said, behold, all power in heaven and on earth has been given unto So me. hinumdumi sa diha nga diin siya nabanhaw gikan sa mga patay ang tanang kahom ug katungod gihatag nga kanako. And he promised that he would return to this earth in glory to judge the living and the dead. Ug diin siya nagasaad nga siya mubalik diri sa kalibutan ug diin magadala sa himaya. Jesus was able to endure the cross because he saw every one of you sitting in this room today. Diin siya si Ginoong Hesus mipadayon gyud milahutay bisan pangadto sa cross tungod kay nakita siya sa matagusan nato. He saw the moment that you would cry out and say, Lord, have mercy on So me. nakita siya sa ana nga gudloa nga diin nagaingon ta nga diin dinaw kaluwi ko. And he saw the sin being washed by the blood of Jesus. So kahibalo siya nakita siya nga ang sala hugasan pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesus. He saw that first person that you ever witnessed to. Nga diin nakahibalo siya
So nagkakita siya sa unang nga tao nga diin iya nga at nasangyawan. He saw the first church service you would ever attend. Nga diin kabalo siya sa unang nga simbahan nga diin ikaw nakikilosyo. And you were the joy set before him. Nga diin ang iya nga kining kalibay na kanina. Amen. So the high priest tears his clothes. So ang labang sacerdote higisi ang iya nga sapot. And the word says that he screamed, he has spoken blasphemy. So diin siya niingon nga diin nagasulti kag pasipala. And they said he is deserving of death. O niingon ang ngayon gyud ka nga diin pagkapat siya. Verse 67, then they spat in his face and beat him, and others struck him with the palms of their hands, saying, prophesy to us, Christ, who is the one who struck you? Unya ilahang gilud-an siya sa naog o ilang gipanagsumbag siya o gisagpa siya sa uban. Nga na nag-ingon, tagnaay kami, Kristo, kinsay nagsumbag kanimo. And then next, we see Peter even denying Jesus. So, sunod, bisan si Pedro, nagalimot kang Ginoong Hesus. But remember how confident Jesus was. So, inumdumi, unsa siya isang masaligon siya kagalingon. When he went to that garden, he told his disciples, he said, all of you will flee tonight. So, sa diha nga din miadto siya sa Gitsemane, sa tanaman, ningon siya sa tanan, ang tanan kaninyo, mutalikod ka nato. And he said, the ruler of this world is coming. Kay ang gabando ni kalibutan na moabot. But he has nothing in me. So, wala siya yung himo dili nato. And I know that the Father is with me. Kay kahibalo ko nga akong amahan. Jesus knew that he was clean. So, si Ginoong Hesus na kahibalo nga din siya kindo. And it was the power of hell coming against him. Nga din ang gahom diha sa Hades mubato kaniya. And yet it was God's sovereign will that he would die a sinner's death. Nga din ang Dios nga din labing halangdon mamatay tungod sa mga makasama. I want you to think about the comparison of the cross with hell itself. So, ako nga kung ipakita kaninyo kung saan ikumpara ang kining ang Hades o ang diha sa cross. Because Jesus bore your hell, your sin, your judgment, so you would not have to. So, tungod kay si Ginoong Hesus, nagapas-an diha sa atong mga paghukom sa atong mga kasalanan. What is the number one torment of hell? So, unsa man ang una gyud nga pagsakit diha sa inferno? Separation from God. Una, mao na nga mahimulag ta sa Dios. There is fire in hell, So, dunay kalayo sa inferno. and people will scream and burn. So, naa din ha ang kining magakurog o diin sani masunog ang That's- kining ang kalag. That's the word of God. O mao na ang gingon sa pulong sa Dios. That's why we should have a love for the lost. Mao na nga kinahanglan nga diin dunay gyud tay pagpakabana ngadto sa mga nangawala. But the number one torment of hell is separation from God. So ang una diay nga diin pagsakit diha sa sa inferno mo na nga mahimulag kita sa Dios. See, even in this world, people are not fully separated from God. So bisan pa nining nga kalibutan na diin ang mga tao wala gyud ingon nga diin nahimulag gyud sa tanan. Because the Lord is there drawing them, calling to Kay them. ang Dios kapot pa man kanila, nagatawag pa man. And even the sunshine and the shade, it's a gift from God. So bisan pa ang kainit o ato nga panahon siya nga kinigasa niya sa tanan. Amen. But in hell, you are separated from God. Apan diha sa inferno, so munay himulag na kita sa Dios. What did Jesus say on the cross? So unsa man ang gisulti ni Ginoong Hesus dito sa cross? My God, why have you forsaken me? So ningon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako?
I don't think anyone can fully comprehend the darkness of that moment. So, nga matag usa siguro dili makatugkad nga nga dunay kangit-ngit ang panahon. Because Jesus was bearing the full weight of the wrath of Almighty God. So, tungod kay si Ginoong Hesus, iyahang dala ang naagipasan sa nakasinati sa mga paglapdos tungod sa pumot sa Dios. And almost every time we hear him saying, Father. So, na yung mga panahon nga din moingon na di amahan. But here he says, my God. So, karon niingon siya nga anang panahon na Dios ko. Again, we see the humanity of Jesus on that cross. So, diha nimo makit-an ang pagka nasa udod ni Ginoong Hesus. So that's one connection to hell. So, usa na nga din nakadugtong diha sa inferno. But what about darkness? So, unsa po kining kangit-ngit? The Word of God says that you will be in everlasting darkness, outer darkness. Aningon siya dito, nga din adunay walay katapusan nga kangit-ngit dito sa gawas. And remember in the book of Exodus, it talks about a darkness that may even be felt. Nga din atong hinumduman dito sa panahon sa Exodus, nga dunay kangit-ngit dito, nga din daw mahikap nimo. We don't realize how tormenting darkness is. So, nga din at imuha nga mahunda-hunda kung sa man nga din dunay kasakit diha sa kangit-ngit. The Bible says God is light and in Him there is no darkness. Kaya ang kasulatan nagingon nga ang Dios siya ang kahayag ug diha kaniya wa lagi kangit-ngit. Jesus said, I am the light of the world. Amen. Kay sige nang Hesus mingon ako mao ang kahayag sa kalibutan. The first thing God created was let there be light. So unang butang nga din gihimo sa Dios mingon siya ug motungha ang kahayag. That is who God is. God is light and there is So no mao kana ang darkness. Dios sa ang Dios mao ang kahayag. But hell is a place of darkness. So ang inferno mo nagdapit sa kangit-ngit. What does the Word of God say? So unsa man ang giingon sa pulong sa Dios? About the 6th hour there was great darkness over the face of the whole earth. Nga din adunay dako kayo nga kangit-ngit. Jesus was in darkness for a moment on that cross. So si Ginoong Hesus nga nga gudluan nakasinati siya kangit-ngit dito sa cross. What about the curse? So unsa pa ang tunglo? You know, when God created this world, it was perfect. So nasayod ta nga din ang sa dihangan ang Dios nagbuhat ning kalibutan na hingpit dinhi siya. Adam and Eve walked with God and there was no sin. And then si Adan o si Eva nagalakaw diha kauban sa Dios ug wa gyud sala. But when sin entered the world, God pronounced a curse on His creation. Ug sa diha ang sala misulod sa kalibutan, so dunay tunglo. That's why women have pain in childbirth. Ug mao kana nga diin ang mga babae sa dihang mga anak sila mubatig ka sakit. Amen? I know it hurts. I don't know that. But it's from the Word of God. Oh, It's part of kana the siya curse. sa gikan gina sa pulong sa Dios. That's why men sweat when they work. So muna nga ang mga kami pong mga lalaki sa diyang magtrabaho patulog yung magsingot. That's why we get sakit. So muna nga tuwa kita makabati tag sakit. That's why we become weary. Muna nga mubati ko tag kabalag kakapoy. Because the whole creation groans, waiting for the Son of God. Tungod kay ang tibuok kabuhatan nagagulo, nagapaabot sa anak sa Dios. Because remember, Jesus is coming back and He's going to recreate the world. O atong hinumduman nga sa diha nga diin sige man Hesus mubalik aron nga diin iya nga buhaton ang bagong langit ug ang bagong yuta. The Bible says a new heaven, a new earth. Oh, ang kasulatan nagtug-an nga dunay bagong langit ug bagong yuta. But what else is about the curse? So sa man ang gingon diha sa God said, thorns and thistles. so adunay mga sani kadyapat ug sani tunokon. What did they put on Jesus when He went to that cross? So unsa man ang gibutang ni Ginoong Hesus sa dihang niadto siya sa cross. They put a crown of thorns upon His So head. dunay korona nga tunok
diha sa ibabaw sa ulo. The very symbol of the curse. So usa na siya nga din simbolo diha sa tunglo. And then they put him on a tree, on a cross. So sa diha nga din siya gibutang dito sa kahoy o sa cross. And in Galatians it says, "Cursed is every man who hangs on a tree." O ang sa Galacia nag-ingon nga din tinunglo ang tao nga din bitayon sa kahoy. Jesus talked about those in hell and he said, "You are cursed into everlasting fire." Nga din si Ginoong Hesus mingon nga din kanila nga din kamo ang mga panghimaraot ngadto sa kining walay katapusang nga kalayo. In heaven we will receive the reward of our inheritance. O dito sa langit makadawata og ganti sa atong mga panulundon. But in hell all that's left is the curse. So apan dito sa inferno pagilain gawas kanang tunglo. And Jesus bore the curse on that cross Ang sige ng Hesus yang ipas-an ang mga tunglo dito sa cross. so that you could go free. Aron nga din ikaw mahimong akang gawas no di na tinunglo. So that's 3 connections to Ang hell. mao nang tulo nga din nakadugtong diha sa inferno. What about the torment of hell? So unsa pug nga pagkasakit dito sa inferno? Jesus talked about those who would be beaten with many stripes and those who would be beaten with few. People who are like beaten with stripes. Jesus talked about that. in So hell. ninyo sa Ginoong Hesus nga din ang tao nga din gibunalan sa o kining dagkog sala. So bunalan siya daghan ang jutay o sa bunalan pud jutay. The word says in Psalms, "I will tear you to pieces." So ningon Tear you apart. sa Salmo ningon siya nga og bahinon tikason. It speaks of the habitation of cruelty. Nga din kana siya nagasulti may tungod sa kanang pag mga nanagpuyo diha sa kining sani pagka sani And let's palaaway. not forget that Jesus spoke of the furnace of fire. So sige nang Hesus mingon siya diha sa hudnos kalayo. Jesus was brutally murdered. So sige nang Hesus nga din grabe kayo ang iyang kasinatian sa iyang pagkamatayo. He was wearing the crown of thorns. So siya gikoronahan og tuno. He was whipped on his back. Nga din siya gilakdusan pag-ayo sa iyang lawas sa likod. The word says they beat him, they spat upon him. And then siya gilakdusan. Later on it says they struck him in the head. Then siya sani sa iyang ulo. And at one point it says he even fell down and another man had to help him carry that cross. Bisan pa nga din siya natumba nga sa diyang nagpasaan sa cross. So dunay usa nga din mitapang kaniya. He bore the physical pain that people will feel in hell. So iyahang gipas-an padiyan gidala ang kasakit diha sa lawas nun nga kasakit nga diyan mo ni masinati unya sa tao dito sa inferno. We need to remember hell is not some state of the mind. It's a real place where people will suffer So forever. atong hinumduman nga ang inferno dili lamang na nga kutob ra panguna-una ra kundi usa gina katinuod nga diyan masinati. Jesus spoke of the rich man. The rich man said, "I am tormented in this flame." So si Ginoong Hesus mingon ngadto sa kanang usa ka taong dato nga mingon gituaw nga siya gisakit sa iyang himutangan. So that's number 4. What about number 5? So ikapato, so ikalima. What did the rich man say in hell? So unsa man ang gisulti sa taong dato dito sa inferno? He said, "I just want one drop of water to cool my tongue." So nagkinahanglan siya bisag tulok na lamang sa tubig ipabugnaw siyang dila. And remember, Jesus is the living water. So hinumdumi nga si Ginoong Hesus siya ang buhing tubig. On the cross, Jesus said, "I thirst." So dito sa cross mingon siya, "Kiuhaw ako." He experienced the thirsting that you will feel, that someone will feel in hell. So iya nga nasinati ang kauhaw nga diin kini mao ibation unya sa usa ka kalag nga mga inferno. There's many more comparisons.
So doon na pa'y pipila nga din mga kumparaan. But praise God for the cross. Pandalagon ng Diyos tungod sa cross. That's why Amen. Paul said, I only glory in the cross. Mao na nga si Pablo ningon nga iya nga gipasigarbo ang naa sa cross. You can be the richest man in the world, or you can be the poorest man in the world, but if you have Jesus Christ, you have everything. So siguro usa ka sa pinakadakto ning kalibutan o ikaw may kinapobrihan apan kung naa kay Hesus naa nimo ang tanan. The Amen. cross is the only thing that separates us from the world. Nga diin ang krus mo'y usa ka butang nga diin makapahibulag nato ikan sa kalibutan. We are in the world, but we are not of the world. So nakita ni kalibutan na pero wa ta nagpahiuyon sa urog sa If we kalibutan. were of the world would love its own. So ang kalibutan ay gugma sa iyang kaugalingon. But now our citizenship is in heaven. Pan karon kita lumulupyo sa langit. And like me coming to the Philippines, we are simply foreigners passing through. So sama ako nga diin na ako sa Pilipinas. So ako lang yaw ra pud diri. Our home is in the heavens. So ang ako nga puloy-anan mao tong langit. But Amen. while we are on this earth, So samtang niata nini nga kalibutan na we need to have such a focus on Jesus Christ. kinahanglan nga diin mo focus ta kang Ginoong Hesus. Even in weakness, Bisan sa mga kaluyahon, even when we fall, bisan pa naay panahon ng hulog, we should run to God all the kinahanglan nga more muduol kita kang and Ginoong say, Hesus. God, I'm hiding behind the cross. Nga diin moingon ta nga diin akong natago ko diha sa cross. I'm veiling myself in you Nga diin ako natago diha kanimo. because in my own strength, I have nothing. So diha sa tong kaugalingong kusog wala tay manimo. Jesus said, there is none good but God. O wa gyud lain nga mahimo gawas sa Dios sa And Dios. even us as Christians, the only goodness we have comes from God. Amen. So kita bisan mga Kristohano na ta, pero kining atong pagkamaayo nagikan sa Dios. That's why the Bible says, don't boast. Mao na nga ang kasulatan nagingon ayaw pagpasigarbo. Only boast in Jesus Christ. Si Ginoong Hesus lamang atong ikapasigarbo. I've been forgiven. Kay kita pinasaylo lang, I am healed. kita giayo, I have been born again. kita na himong nataw na pag-usap. God loves me. Ang Dios ni gugma It nako. doesn't matter what you've done. So wala ni pasabot kung unsa may imong nabuhat na himo. He loves you. Nahigugma siya When He nimo. looks at you, Nga diin siya He sees nimo. Jesus Christ. Nga diin nakakita siya kang He Ginoong sees Hesus. the blood covering you. Nakakita siya sa dugo nga diin nagatapon And He kanimo. grabs you with His arms. Nga diin iya ka nga kuptan siyang gamot. In Isaiah 43, He said, you are mine. So diingon siya nga diin ikaw ako ang. God said that. You are mine. So diingon ng Dios nga diin ikaw ako ang. I want to read a scripture in Romans chapter 8. So ito nga basahon ang bersikulo diya sa Roma kapitulo 8. Verse 31 Kaya tayo na magsugo. through 32. Kus 30. What shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him also freely give us all things? Wow. Busaon sa may atong ikasulti may tungod niini. Kung ang Dios dapig kanato, kinsa pa man ang bato kanato. 32. Siya wala magpahigawas sa iyang kaugalingong anak, kundi limitugyan hinoon kaniya alang kanatong tanan, dili ba ihatag usab niya kanato ang tanang mga butang uban kaniya. Look at the last line. So tanawa ang katapusan nga linya sa mga How? sa bersikulo. Will He not freely give us all things? So lingon siya nga makahimo siya sa paghatag sa tanang butang. I want this to sit in your spirit. So
gusto ko nga gusto siya magkakita sa diha sa ito nga espiritu. I want you to remember this for the rest of your life. Gusto niya nga matumahindumduman diha gyud sa ito nga kinabuhi. If God did not spare His Son, Kung ang Dios wala niya gipahigawas ang iyang anak, in other words, if I believe that Jesus died and rose from the dead, so sa lain nga pulong nga diin pagkasulti nga diin kung nagatos na namatay og nabanhaw, then will He not freely give me all things? nan siya makahimo paghatag sa tanang butang. This is the great secret of the treasure of Jesus So Christ. usa ni siya sa dako nga sikreto tinago diha kang Ginoong Hesus. That when you love the one who is the gift giver, So sa diha nga diin nahigugma ka sa usa nga diin nagahatag sa mga gasa when you love God who is above all, nga diin atong higugmaon ang Dios labaw sa tanan. everything else follows. Kaya ang tanang mga butang mo sunod ra idugang. That's why God said, "Blessed is the nation whose God is the Lord." So nagaingon ang pulong sa Ginoo nga bulahan ang nasod nga diin ang Dios mao ang ilang Dios. But He said every nation that forgets God is turned into hell. Na inyo siya apan ang mga nasod nga wa gid mo ila sa Dios paingon ngadto sa impierno. I want you to think about some of the nations in the Middle East. So magasulti ko ninyo mahitungod sa pipila ka mga nasod na sa Middle East. Consumed with Islam. Nga diin kana siya pagwitan na asa Places Islam. like India that have a lot of Hinduism. So sama sa India daghan kayo ng mga saan And ilang there's Diyos. a lot of persecution of Christians. So daghan kayo nga nagalutos gyud ngadto sa mga Kristohano. Some of those nations have been turned into hell. So pipila ni anang mga nasod wa gila ipadulngan. It doesn't mean that God doesn't love them. So wala mo nang magpasabot ng Dios wala may gugma nila. In fact, some of those countries have some of the strongest Christian churches. Nga diin dunay pipila nga mga nasod nga diin sila usab makusganon nga dunay mga Kristohano. But there's a bondage of great wickedness. Pana dunay mga gapos diha sa mga And pagkadautan. this is why I fear for America. So mao na nga dun ako'y kabalaka diha sa Amerika. My country, by and large, has turned its back on God. Nga diin ang gigkanang nasod nga diin magibalik sila sa We have Diyos. murdered over 80 million children in abortion. So dunay sinta ka milyones nga diin tungod lang sa mga pagpakuha sa bata. We have many preachers who are preaching a false Jesus. Dunay daghang mga magwawali pero nagwali sa mili ng Kristo. We have people who are consumed with money and yet they have forgotten the Lord. Nga diin dunay mga tao nga diin nakalimot gyud sa Dios. So I fear for my nation. So aduna ko'y kabalaka sa kong nasod. Because God said, if you forget me, I will turn you into hell. God told the nations, if you forget me, you will be turned So into yun siya hell. nga, kung makalimtan ko ninyo, wag kailangan ng padulngan ang nasura, ang impierno. We must look to Jesus. Kinahanglan nga magtutok lang ta, tanaw kang Ginoong Hesus. We are living in the last time. Kay naatas sa naghinapos nga gutlo. I love my nation. So nagugma ko sa akong I nasod. love the Philippines. So nagugma ko sa Pilipinas. And even those other countries, God loves them so Bisan much. pa ang uban nga mga nasod, nagugma pagayo ang Dios. But God is the one who stretches His hand and says, if you will receive me, So ang Dios, yang ituyad, yang kamot, o din kumudawat lang yun mo nako. if you will believe in me, Nga din mutuo lang yun mo nako. if you will trust me, O musalig ka nako. Pagtaon, faith, Nga din pinagis pagto. I will redeem you. Nga iyang ako kang tubson. I will restore you. O ako kang nga din iba, sa usbon. I will forgive you. O ako kang pasayloon. I will give you every promise in my word. Din iyang ihatag ang matag
saad nga diha sa pulong. But you must keep your eyes on that cross. Nga kinahanglan mo atong mata atong tunting ato sa cross. It's when the Christian gets distracted that they get taken away into destruction. Nga din ang usa ka Kristohanon nga din siya mahimo nga mababagan. Distraction produces destruction. So ang kining ang mga pagbabag, so mamunga gina siya na di kagawas na mababagan ka. So when you leave here today, don't put your hope in your husband, your wife, your children, your family. Put your hope in Christ alone. So inyong adlaw, so gadasig ko ninyo, ayaw nyo ibutang inyo nga diin paglaom sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong nga parinte, mas mahal niyo sa kinabuhi. And then you will have a greater love to give to them. Nga din doon natay akong gugma nato ni kahatag kanila. So let me go back to the beginning and then we will close. So balik ta sa sinugdan din nato kas pagtapos. God told Abraham, I am your exceedingly great reward. So ninga na ang Dios ngadto kaniya, do na kay dakong ganti kanimo. You know, the dogs, the cats, the cows, they don't know God. So kay baluta ang mga iro, iring, baka wa ginakailag Dios. Only human beings were made in the image of God. So kita lang yun nga di mga tao gibuhat sa mas dagway sa Dios. Even the angels know God. Bisan ang mga kining manulunda nagkaila sa Dios. And 1/3 of them fell with Satan. O usa sa tulo ka bahin na dala ni Satanas. But Jesus didn't die for the angels. Apan si Ginoong Hesus wala magpakamatay para sa mga manulunda. Their fate is sealed. They've made their decision. So himo sa nila nga sa may decision. But He did come in a human body that He might redeem the whole world. So siya mianhi diha og nagasulod diha sa tawhanon aron nga diin kita mahimong matinubos ang kita og ang kalibutan. Why Paul and Silas in the midnight hour could praise in the prison. So mao na nga si Pablo ug si Silas bisan sa tungang gabi dito sa prisuhan nagaampo nagadayeg sila. That's why David could stand up against Goliath. Mao na nga si David nakibarog batok gayud ni Goliath. That's why Peter could stand up and say, I will obey God rather than man. Mao na nga si Pedro ni barog yun nga ningon mas tahuron namo nako ang Dios kaysa tao. Because Peter was the one who said, I was an eyewitness of His majesty. So kasi Pedro usa siya nga diin nakasaksi gayon sa pagkahalanggan sa Dios. As you leave today, So sa magbiya ta nining adlaw cling to Jesus Christ like never before. so pabilin gyud ni Ginoong Hesus nga dili sama kani adto. In all of your ways, look unto Him. So ato nga mo tan-aw kita kaniya. Amen. Amen. I want you to know today that God desires victory for every one of us. So gusto ko may masayod mo, may balo mo. Nga ang Dios nanganday din siya. Timuha siya sa matag usa nga tunay madaugon ko. It says the devil seeks whom he may devour. Nga diin ang hinumdumi, nga diin ang yawa nangita siya kung matukog. That means you have to give the devil permission to devour your life. So ana tay katungod kung imo ba siya hatagan o sani imo ba siya nga tagaan o higayon nga matukog imong kinabuhi. But as you walk out of here today, know that he is a defeated foe. So atong hinumduman nga siya pildiro na nga kaaway. And every one of you are victors in the army O of the kung Lord. matag-usa ka nato, madaugon na ta ng mga sundalo sa Ginoo. Amen. 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 Hallelujah. So ito na